Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Welcome to our morning coffee devotion. And we are here in the Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Share lang po natin mga kakape. Good morning, good morning. Good morning, Juicy. Good morning, good morning. Sandali lang po mga kakape at nag-share po tayo. Welcome to our morning coffee devotion. Nandito po tayo ngayon sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa kanyang gabay at sa kanyang proteksyon sa ating lahat. And God allows us to face this brand new day or to live in this brand new day. Okay, ayan. Sige, pasok mga kakape. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Once again, nice ko pong batiin ang bawat sa atin. Good morning to my family. Good morning to my wife, Maricel Rosa Asuncion. And of course to our daughters. Good morning also to our mother there in Lawag City. Ayan po, magandang umaga nanang. Good morning also to our punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso. And to all the barangay officials of Barangay 43 Cavite, Lawag City, at sa lahat po ng mga constituents po natin here and abroad. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning din sa ating pong pastor, kay Pastor Marlon, kay Pastor Adento Asuncion, Pastor Marlon Salvador, my friend. Good morning. At magandang umaga din po sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur, dito po sa sitio Panayugan. Sa lahat po ng kapitbahay po natin dito, kay Manong Louie, of course kay Manang Anisa, kay Nanang Basang, to the Simsiman family, Venus and Welden, as well as Manang Julina and Manong Alex, Nanang Tanang, good morning Mimay, good morning also to Manang Felia, and of course kay Sister Rochi. Ayan, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Good morning once again. At magandang umaga kay Jonathan Culyado. Good morning, Sir Jonathan, as well as Juicy. Good morning to all of you. At nice rin natin batiin ang mga kapatiran po natin yan sa Santos Mira, Cagayan. Diyan po sa Cagayan mismo. At sa lahat po ng mga nandito at kasama natin ngayon. Magandang umaga, Facebook. And of course, maraming salamat sa Panginoon sa internet connection. Sana hindi po maputol ang ating pong live stream ngayon. Ayan. Muli, wala po tayong mapatugtog na awitin dito dahil
Wala po tayong ginagamit na audio katulad po sa bahay. Kaya tayo po ay manalangin na po. Good morning po sa lahat. At muli, salamat sa Diyos dahil po sa binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay at harapin ang bagong umagang ito na maglingkod. Let us remember, as God give us life, brothers and sisters, let us remember to serve God, to serve others, and to serve with humility. Every gising is a blessing. Kaya every time or every blessings that we receive from God, we need to be grateful. We need to be thankful. As well as God is blessing us, let us learn to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to our God. Amen. Good morning kay Nanay Caridad Odon ng Saod Pagudpud, Ilocos Norte. Magandang umaga, Nay. Okay, tayo po ay manalangin na po. Yan, maraming salamat po sa coffee. Nandito na po ang ating po coffee, mga kape. Pahiram nga ng gitara, ma. Okay, sandali lang po, ha. Kuya Rogelio Asuncion, good morning, kuya. Bago tayo mag-pray, subukan ko munang mag-gitara, mga kape. Salamat po. Ayun nga, ma, yung songbook. Thank you. Things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Morning, Ma'am Deborah P. Baldivino. Blessed Sunday, everyone. Yes, happy Lord's Day, everyone. At ito nga, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil po tayo po ay binigyan ng buhay. Amen. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanong, naniniwala ba tayo doon? Pues, kung naniwala po tayo doon, ibig sabihin ng mga kapatid, lagi po natin siyang dapat unahin sa ating buhay. Tandaan po natin, gaya ng sinabi ko sa Bible study po namin sa laundry shop last Thursday, kung ikaw ay naboboring sa salita ng Diyos, ibig sabihin may problema ka. Pag hindi mo na-enjoy ang salita ng Diyos, ibig sabihin meron dapat iayos sa buhay mo. Yan po, totoo po yun, mga kapatid. Dahil ang isang anak ng Diyos dapat laging uhaw at laging gutom sa salita ng Diyos. Dahil ang sinabi po ng Biblia sa Matthew 4:4, Luke 4:4, at sa Old Testament, sinabi po doon that men shall not live by bread alone, but by every word of
comes from the mouth of God. Men shall not live by bread alone, but by every word that cometh from the very mouth of God. Mga kapatid, that is the code, that is the yung tinatawag po nating sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang tao hindi nabubuhay ng dahil po sa tinapay lamang o sa pagkain lamang, pero nabubuhay ang isang anak ng Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos mismo, ng kagaling po sa kanyang bibig. Kaya napakahalaga mga kape na tayo lahat ay dapat may pagkauhaw. Dapat tayo ay nagugutom palagi when it comes to our spiritual lives. Laging excited. Ganun po yun. Kaya ulitin ko po mga kape, pag ang isang tao ay wala siyang ganang makinig ng salita ng Diyos at para sa kanya boring, ibig sabihin mga kapatid, merong dapat ayusin sa kanyang buhay. Ganun lang po kasimple yun mga kape. Kaya salamat sa Diyos kahit po sa pagkakataong ito, sa sandaling ito, tayo pa pwedeng magsama-sama at pagbulayan ang salita ng Diyos kahit po pakonti-konti. Yan po ay ating pong namnamin at pasalamatan sa Diyos dahil kailangan po natin ng mga palakas, kailangan po natin ma-remind, kailangan po natin ma-rebuke, kailangan po natin makorek. At nang sa ganon, tayo po ay maging tinatawag na karapat-dapat at makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ayan, mga kapatid. Joy in serving Jesus, Pastor. Yes, Ma'am Deborah. Good morning. Nais ko pong i-acknowledge sa mga nandito na mga kapatid. Good morning to Juicy Tariman. Good morning kay Sir Jonathan Culiado. Good morning kay Nanay Caridad Odon. Good morning kay Kuya Rogelio Asuncion. Good morning Pastor and family and all kakape. Sabi niya, good morning din kay Kuya Rogelio Alonso Reyes there in Hawaii. Ayan. Ganda ni Dumanon dita ni Kapitan Tayon. Hindi nag-assembly kami di Kalman in Baganan nga agpakades hunan, and ang kanyang huling araw na bilang ating kapitan sa ating barangay ay sa 20. So May 20, yun na po yung last na pagiging official punong barangay niya. And on the 21st, ang ating kapitan na o punong barangay sa ating pong minamahal na komunidad ay walang iba kundi ating pong senior officer. Walang iba kundi si Kagawad Auntie Mila D. Alonso. Siya na po yung magiging kapitan po natin mula po sa May 21. Dahil sa 25, hindi ko lang yun po yung yata yung schedule. Sa 25 po, magpa-flight na po sila, ang family ni Kapitan Jerry Corpus Alonso to Hawaii. Ayan po. So, antayin nyo Manong Rogelio Alonso Reyes at darating sila dyan sa 25. Ayan po. So, good morning. Magandang umaga din kay Ma'am Deborah P. Baldivino. Good morning Manong kalimutan ko yung pangalan. Good morning Precious. Good morning Brother Baldivino. Bernard. Sorry mo Deborah. Kuya Bernard, sorry ang pumapasok sa isipan ko Arnold sorry, very sorry, I'm very sorry Kuya Bernard, hello. Okay, ayan, good morning din kay Sister Esmeralda Cacasio, Brother Raymond Cacasio ng Sanchez Mira, Cagayan. Good morning kay Hagay, Karen and kay Kesia. Of course, magandang oras kay Ezra. Ayan po mga kape. And also, nandito kasama po natin si Ate Jessie Cristobal Gawiran. Good morning Pastor Rafi and all kakape. God bless us all. Amen. Happy Lord's Day. Good morning din or good afternoon there in California. Ate Emerita Baptista Corpus and Kuya Jean. Blessed and good Sunday morning there.
Brother Pastor Rafi. Maraming salamat po. Ate Emerita Bob Sorbus. Yan. At kay Paulo Lawa. Good morning, Paulo. Kumusta? Happy Sunday. Kung wala kang duty ngayon, Paulo, punta ka sa Bible Believing Baptist Church, ha? Umaten ka doon. Good morning din kay Ma'am Juicy Makapulay. Good morning kay Manong Nestor. Of course, to the Makapulay family. Congratulations kay Mila Alonso Cabirito ni Ate Emerita Bob Sorbus. Yan. Pinagtawanan tuloy ako ni Ma'am Deb. Kuya Bernard, good morning. Ano ba yan? Sorry once again, Kuya Bernard, biglang nablangko ang ating pong isipan. Okay, good morning kay Sister Rochi Lim Sapon. Good morning, Sister Rochi. See you later. And dito sa Daklapan, Kabugoy, Ilocos, mga kape, we will honor the mothers today. Supposed to be last Sunday. Of course, we all know that is the Mother's Day. But pinili po namin na ngayon po ay celebrate yung Mother's Day dito sa Daklapan. So, thank you so much mga kape, and good morning to all the mothers around the globe. Since it's still May, yan, lahat ng mga mothers around the globe, Happy Mother's Day. Happy Mother's Month celebration sa inyong lahat. Yan, maraming salamat. And good morning also to Sister Ruchi. Of course, good morning Sister Ruchi Lim Sapon. Good morning, happy Mother's Day. Happy Mother's Month. Good morning din kay Ate Mercy Galapon. Good morning Ate Mercy Semanero Galapon dyan sa San Mateo Rizal. Blessed Sunday, Pastor and your family, and to all kakape, maraming salamat. Good morning din kay LJ Alonso. Good morning, love, joy. Good morning to your family, and good morning sa lahat po ng mga nanay. Ayan, nandiyan kasama natin, nandito lang si Nanang. Good morning, Nanang. Yan. Maraming salamat sa Panginoon, and Happy Mother's Day to all, Ate Emerita. Yan. Yan, mga kapatid, and good morning also to all of you. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, supposed to be last Sunday, pero minabuti namin na ngayon na para maiba. But of course, we greeted the mothers here last Sunday. Pero ngayon po yung peak namin dito, okay, sa Daklapan, Kabugoy, Ilocos. Tayo po ay manalangin na po, mga kapatid. Tayo manalangin na. Good morning kay Melissa Respicio Benigno. Good morning po. Welcome to our morning coffee devotion. Tayo po ay mag-pray na. Dakilan namin Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo sa mga bagitan po ng panalangin. Kami po ay napapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po aming pagkukulang. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong binigay sa amin upang makapagbigay po sa inyo ng kalulhatian kahit po dito sa social media. Maraming salamat po sa internet. Lord, bigyan mo po kami ng stable na internet connection. Sa ganoon, Panginoon, ay hindi po mapuputol ang aming pong live stream. Patawad po, Panginoon, sa lahat po namin po pagkakasala mula po sa aming pong naisip na hindi po tama, even sa aming pong mga salita at sa aming pong kilos at gawa. Mga ginawa po, Panginoon, na hindi po kaaya-aya sa inyo. Lahat po ng aming po mga kasalanan, Panginoon, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po inyong tinipon. I pray, Lord, that you may please bless each every one of us. Bless the mothers, the fathers, even their children. Bless each every families, Panginoon. I pray also for strength, healing, encouragement, comfort na ibigay mo po sa bawat sa lalo-lalo pa, Panginoon, sa mga nangailangan po ng comfort, sa mga nawalan po ng kanilang po mga mahal sa buhay, ano man po ang kanilang po mga suliranin o mga pagsubok sa buhay.
Please intervene, please teach them, teach us, Lord, direct us, and Lord, please help us and remind us always to trust in you. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa pagtitiwala po sa inyo. Yan po, Panginoon, ay bunga ng pagtitiwala mo rin sa amin. As you are our provider, you are the source of everything that we have. Wala po kami magpagmamayabang. Everything that we have are being entrusted by us, entrusted by you to us. Kaya, Panginoon, patawad po, Panginoon, for many times we act like we own them, pero hindi po. Galing po sa inyo lahat. Kaya, kami po ay inyong turuan na sa mga bagay-bagay na inyo pong pinagkatiwala sa amin, na kami po, Panginoon, maging katiwa-tiwala. As you told us, Lord, that every stewards, as stewards, we need to be faithful. That you will find us faithful. Muli, Panginoon, i-bless mo po ang bawat sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Ano man po ang kanilang pong karamdaman, ano man po ang kanilang pong problema, Lord, please intervene. Please, Lord, heal. And please provide also the needs, O Lord, ng mga nagpapatherapy, radiation therapy, chemotherapy, dialysis, at sa mga nag-undergo po ng medications. I pray that you may please continue, Lord, to heal, and please, Lord, have mercy. Ganun din po, Panginoon, please use us, the churches, pastors and preachers, missionaries and evangelists, sa lahat po, Panginoon, ng mga members, lahat po ng mga believers, na Christians. I pray that you may please always remind us that our main task here on earth is to spread the gospel and to make disciples. Lord, thank you so much, Lord, for this privilege as we gather us together. Muli, Panginoon, ang mga nasa hospital, please, Lord, provide their needs, please heal, please send your messengers to them, Lord, that they may hear the gospel, that Jesus Christ alone is our Savior, that Jesus Christ alone is all we need in order for us, Lord, to have that peaceful life, joyful life. We thank you so much, Lord. And again, please bless this day. Bless all the mothers. Lord, we thank you for their hearts. We thank you for their everything that they do for their family. Salamat po, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat po na mga binibigay nyo, sa paggamit nyo, Panginoon, sa bawat isa, na maging blessing po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. At muli, please continue, Lord, to use us. And again, please bless our brothers and sisters. Saan man sila naroon, Panginoon. Please protect also their loved ones abroad, kahit po sa mga kapatiran po, sa mga kamag-anak po nila, mga kapatid, dito po sa Pilipinas. I pray that you may please also protect them. Maraming salamat, Panginoon. And again, sa mga events po na darating, this May and this June, Lord, please provide the needs. Please, Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, pagkakaisa. As we do this for your glory, Panginoon, na hindi po namin tatanggapin at yukunin ang papuri na sa amin, Lord. Because everything ay para po sa inyo, Panginoon. Every papuri, every praises, Lord, ay para lang po sa inyo. Because you are the one who's giving us life. And it's only our privilege, a big privilege, Lord, opportunity to serve you as we live. Muli, Panginoon, salamat. Gamitin mo po yung servant. Please give us understanding. Give us wisdom. We thank you. And we ask all these things, Lord. Help us all to grow in our spiritual lives. In Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kapatid. Maraming salamat. And good morning also to Carmen Bostillos. Thank you so much for joining us. Welcome sa ating pong morning coffee devotion. At salamat po. Happy Mother's Day to your wife and to all mothers out there. Thank you so much, Ate Mercy Calapon. Okay. Amen. Thank you, Lord, for everything. Thank you so much, brother, for your prayers and sharing the word. To God be the glory po. At salamat sa Diyos at tayo ay binibigyan ng pagkakataon para
share po ng kanyang salita. So, alam naman po natin that all of us are limited when it comes to resources and even in our kung gaano po hanggang kailan po ang ating pong pangunawa. But we praise God for the Holy Spirit. Kasi po ang patuloy na nabibigay po sa atin ng paliwanag sa kanyang pong salita. As we read the Word of God, the more that we understand. Tandaan po natin mga kapatid, when we read the Bible, we don't need to understand everything. Just read it and read it. And until such time, ng Banal na Espiritu ang magbibigay po sa atin ng pangunawa. Ganun po mga kapatid, because we have Him as our teacher. Kaya salamat po rin Panginoon at salamat sa inyo lahat mga kape. And tomorrow will be our 5th anniversary. Ayan. So, pwedeng simulan na ngayon mga kape. So, Morning Coffee Devotion, 5th anniversary tomorrow. That is May 19, 2025. Mga kakape. So, 5 taon na po tayo nag-live stream. At salamat sa Diyos sa kanyang pong for sustaining us. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Dahil alam po natin na hindi po dahil sa kanya, wala eh. Maraming beses na rin po ako na-attempt na itigil ito para maroon pa ako magawang iba. Pero hindi po. This is now part of our lives, brothers and sisters. At isa pa mga kapatid, and again, tomorrow, what we will do tomorrow is that Thanksgiving po natin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat po ng kanyang ginagawa sa ating buhay. And meron lang po hinihiling sa Diyos na sana tayo po ay patuloy pa nabigyan ng kalakasan mga kape para tayo makapagpatuloy sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo ni Kristo dito po sa social media. Dahil alam po natin mga kapatid, when it comes to social media, when it comes to internet, napakarami po ang dapat nating mabot. And yes, this is a free access, open access sa mga countries po na open din ang Facebook, kasi may mga countries na hindi po nila pinapayagan ang mga ganitong mga social media. Kaya salamat sa Diyos kahit papaano tayo po ay nakakapag-minister ng salita ng Diyos at ang Banal Espiritu na po ang bahala. All we need to do is to do our part mga kape sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. Then the Holy Spirit will be the one to work mga kakape. Okay? So tomorrow will be our 5th Morning Coffee Devotion anniversary. Salamat at purihin ng Diyos. Kaya bukas Thanksgiving po natin. Magpasalamat po tayo. Handa po ninyo mga testimonial po ninyo kung paano po kayo nagamit ng Panginoon at paano din ginamit ng Panginoon ang Morning Coffee Devotion para tayo encourage at para tayo po ay tulungang mag-strive para po sa Kanya, magpatuloy upang tayo maging blessing sa Kanya, sa Panginoon. Okay? So, May 26 po, on May 26 din po, preferably, hindi ko alam kung yun ay tentative. So, sa May 26 po, pupunta po kami ulit doon sa Lasam and to make a follow up sa mga Agay and Agta tribes, sa mga Aitas. So we'll be there on the 26th. Sa May 26 punta po kami ulit sa Lasam para i-follow up po yung mga Aitas doon. Okay, so yun po ang ating pong gagawin. And then May 31st, sa May 31 po, lahat po ng mga PWDs, mga special children ay magkakaroon po ng isang tinatawag na celebration para sa inyo. Meaning, ititreat po kayo ng ititreat po natin yung mga special children. So, meron po tayong kasama rito, mga kape. Ako po yung napili na mag-host o mag-MC. Kaya sa lahat po
ng mga special children na nag-aral po dyan sa AP Santos. Of course, nandiyan si Ma'am Madonna. Siya po yung in charge dyan sa AP Santos. At then po sa Ilocos Norte National High School, imbitado rin po yung mga special children dyan. At sa BBBC MFI, Bible Believing Baptist Church Educational Ministries Foundation, Incorporated School for the Deaf. Yan po. So, at saka yung mga tinuturuan din po ni Sister Malu Dumlao. Magagather po sa May 31st doon po sa Ciudad de Iloco. Ciudad de Iloco Resort, dyan po sa Silangan. Malapit po sa Carmeli Hospital. Sa pong resort yon. So, our time will be 10 to 6. 10 to 6. Okay? Yun po yung ating pong bakit napakahaba naman ng napakahaba kasi binibigyan po tayong pagkakataon para gamitin ang kanilang swimming pool ng 10 o'clock to 12 o'clock. Tapos 12 o'clock magsimula yung program, matatapos po ng 3 o'clock. Siyempre yung 12 o'clock doon kain muna, kain. Tapos yung pagkain po, yan po ay provided. Ito po na po ang pangatlo natin, mga kapatid. At natataon noon sa anniversary po natin sa MCD. Kaya it was a privilege to be a host na mag-share po ng salita ng Diyos. Okay? So, please pray for me also that yung mga parents po ay maunawaan nila ang free na salvation na binibigay ng Diyos sa bawat isa na manampalataya sa Kanya. Okay? So, on the last week of May, meron pong camp din sa Pagudpud. Pero hindi po kami makakadalo. Please pray that God will use that camp to encourage and to challenge yung mga young people, mga mag-attend po ng camps, and that God will use all the speakers, mga guest speakers. At the first week of June, mga kape, the first week of June, ay doon po kami sa Bigdig, Ilocos Norte. Meron pong camp dyan, youth camp. Ang mag-host po palagi ay siyempre ang Lighthouse Bible Believing Baptist Church na sa panguna po ni Pastor Marlon Salvador. So our group from here in Daklapan, the young people here will be attending that youth camp. So please pray for us, and please pray for the needs also. At ito pa, mga kapatid, last but not the least, ang ating pong back to school project. Ano yung back to school project? Tayo po ay magbibigay ng mga notebooks, pansulat, at saka pagsulatan na papel. Of course, yan po ang ating pong gagawin before the opening po. So, please pray for these activities, for these programs. And I know that you are there to pray for it, and that God will also use us to be part of this sa pamamagitan po ng pagbibigay po. If you have notebooks there, kung hindi man po, kung meron po kayo may contribute para po sa pambili dito, yan po ay gagawin po natin para may lapit din po natin ang ebanghelyo sa mga tao. Yan. Lalo na sa mga nangangailangan. So, don't forget these events and these programs, mga kape. Yan po ay dapat natin panalangin, and we need to be a blessing for everyone. So, muli sa lahat po ng mga mothers around the globe, Happy Mother's Month celebration sa inyong lahat. Last Sunday po, ang peak ng Mother's Day. So, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At ngayon, dito po sa Daklapan, we will be celebrating the Mother's Day here. So, there is something, meron po tayong konting na ihanda na ipamigay bilang regalo sa mga mothers dito sa Daklapan. Okay? So, muli, maraming salamat, and good morning kay Jess Cañete Ronald. Good morning and to all of you. Tandaan po natin tomorrow, mga kapatid. Tomorrow will be our 5th MCD anniversary. So, i-ready nyo yung mga testimonies, at yung pasalamat po natin sa Panginoon. Okay? Salamat sa Diyos. At ako'y aawit muna, mga kapatid.
Good morning, John Larry. Good morning, Ella. Good morning, Janine. Nang kita'y di pa nakikilala na Panginoon ang buhay ko, at daramang lagi ay kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aming ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nagdarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan paman. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aming inihandog. Sa pag-ibig mong laging nagdarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aming inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nagdarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Ayan po mga kape, ang awiting ito ang aking awit. Yan, mga kapatid. So, ngayon, let us talk about the mothers or the women. Okay? Yan po ang ating pag-uusapan mga kapatid. So, sa lahat po ng mga nanay na kasama po natin dito, lahat po ng mga mothers, Happy Mother's Month celebration. Of course, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. At yan po nga nangyari po nung linggo. But today, here in Daklapan, dito po, ngayon po namin celebrate ang mga Mother's Day. So, lahat po ng mga mothers na atin ngayon ay meron pong inahanda na konting regalo sa kanila. Ayan. So, muli maraming salamat and good morning kay Kuya Edwin Agkawili. Good morning manang Mirna. Of course, Happy Mother's Day. At also kay Secretary or our Secretary Lilibet Alonso Tungpalan. Ayan. And good morning kay Magdaleno Robio Jr. from New Zealand. Ayan, maraming salamat. Sir, ba't ganon? Tumatakbo ang mga comments.
pero hindi gumagalaw ang ating pong video. Bakit kaya? Yan, maraming salamat, and yes, good morning also to, meron ako nakita kanina dito yan nga, si Secretary Lilibet Alonso Tungpalad. Good morning. Good morning also to Sir Ferdinand. Okay, so simplihan po natin mga kape. Pag-usapan po natin ngayon mga kababaihan, of course sa mga mothers. So sa lahat po ng mga mothers, alam po natin, wala pong ina na perfecto. But every mother are doing their best and did their best sa kapakanan po at para sa ikabubuti ng kanilang pong anak. So pag-usapan po natin mga kape, yung sinabi po sa Biblia na kung saan napakahalaga ang isang ina o isang babae. The price of a virtuous woman, according to Proverbs chapter 31 verse 10. So maraming salamat po sa lahat po ng mga nanay dahil po sa inyo pong kabaitan, kabutihan, sa lahat ng mga ginagawa niyo sa inyong mga family. Maraming salamat po sa inyo. And though kami po mga anak, kadalasan kami po ang sakit ng ulo ninyo. Pero salamat sa Panginoon dahil nandiyan kayo at laging tinitignan ang ikabubuti ng inyong mga anak. Yan. So ngayon, sabi po ng Proverbs chapter 31 verse 10. Okay? Yan. Kung kailan tayo mag-ano, saka susumpungin ng ating ilong. Sumasabay. But anyway, Proverbs 31:10. Yan. Sige. Pagpatuloy lang natin. Nang istorbo na naman. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Dito niyo mga kapatid. Kung isipin natin, ganun ba talaga kahalaga ang mga ina o ang mga kababaihan? Woman. Okay? Mothers. Sino ang makahanap ng isang babaeng mabait o mabuti? Virtuous woman. Okay? Pag sinabi kasi nating virtuous woman, sila yung mga tinatawag na sa Ilocano na ridam, nagagit. Ano po sila? Talagang masabi po natin na puro yung, kung i-define po natin yung salitang virtuous or virtue, yun po ay pinagsama-samang kabutihan, mga kapatid. And who can find a virtuous woman? Saan tayo makakasumpong ng ganong babae o ina? Dahil ang kanyang halaga, pag bigyan po natin ng halaga, bibigyan po natin ng price tag ang isang ina, mga kape, sabi nito, the price is far above rubies. Ibig sabihin mga kapatid, mas mahalaga sila kaysa mamahaling bato. Ruby, mga kapatid. Diamond. So to speak, brothers and sisters, they are precious than expensive treasures. That's how the Bible defines women, or specifically mga mothers, brothers and sisters. Kaya salamat sa Diyos kung hindi man natin makita bilang mga anak yung kahalagahan nila na ganon, but at least we know that they are so important for us. They are so important that not only their rule, but who they are themselves. Because sila po ay matatawag na ilaw ng tahanan, sabi nga natin mga kapatid sa Pilipino. Pinag-usapan natin yan, ang mga nanay, ang mga ilaw ng tahanan. A virtuous woman who can find. Napakahalaga po niya. Hindi po natin sila may kumpara sa kayamanan. Because they are priceless. Meaning, hindi po natin sila kayang bilhin.
Mga kakape, ganun po sila kahalaga, mga kapatid, na walang amount na pwedeng isabit sa kanila bilang isang price tag, brothers and sisters. Good morning, good day there in Hawaii, Kasin, Mercy Vidad, of course. Good morning, Kas, dyan sa Honolulu. Blessed Sunday there in Pilipinas. Magandang Sabado din sa inyo. Okay? Ngayon, bakit nga ba nasabi ng Biblia na that the mothers or the woman, ang sinasabi kasing woman dito mga kapatid, yung mga mothers eh. Okay? Bakit na sinabi that sabi rito that their price or her price is far above rubies? Gaano talaga kahalaga ang isang ina? Ngayon, bakit kaya? Ano nga ba ang halaga ng isang mabuting ina? Okay? A virtuous woman. Good morning kay Alan Alcones. Good morning to your family. Good morning to your mother. So, happy Mother's Day. Happy Mother's Month celebration. Okay? Nalit ka na. Hindi pa po. Mayo pa rin. Okay? Mayo pa rin ngayon. So, let us remember, when it comes to May, for us, we celebrate not only in the second week of the month, but it should be the whole month ay ating pong bigyan ng tinatawag na paggalang, igalang, parangalan ang mga nanay. Okay. So, nandyan po ang share po ni Ate Merita, Proverbs 12:4. Pero bago po yan, ang sinasabi po ng Genesis chapter 2 verse 18. Ang sinasabi po ng Genesis chapter 2 verse 18, she is valuable because she is a completer for a man. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po kumpleto ang isang lalaki pag walang babae. Okay? Ngayon, alam po natin na ang babae ay galing sa lalaki. At ang babae ay nilalang ng Diyos bilang helpmeet, katulong. Okay? Meaning, to help, to support, para maging partner ng lalaki. Pero, tandaan natin to, nanggaling man ang babae sa lalaki, pero nang nagising si Adan, tandaan natin to mga kapatid. Nung nagising si Adan, nakita niya ang babae. At sinabi niya, this is now the flesh of my flesh, the bone of my bones. So meaning, that woman o yung wife is a completer for the man. Siya po ang kukumpleto sa lalaki. So parang yung binawas sa lalaki, pero siya din yung mag-fill up, kukumpleto sa kanya. Kaya ganun po kahalaga ang mga nanay. Ganyan kahalaga ang mga asawang babae. Mga kakape. So, their price is far above rubies. Hindi po natin may kumpara mga kapatid. That's why they are valuable. The price of a virtuous woman, she is valuable because she is a completer for the men. Kaya sa mga lalaki dyan, na mga dapat na mag-asawa at hindi pa nag-asawa, you miss something. Yan. Sabi nga ng iba, you miss one half of your life. Pero hindi ito para sa mga binata na hindi pa handa. Okay? So, salamat sa Diyos. Dahil sila po ay napakahalaga at sila ang kumukumpleto sa lalaki. So, pangalagahan natin sila, mga mister. Di ba? At pangalagahan natin sila, mga anak. Okay? Ano pa? She is valuable because she is a crown for the men. Nandyan. Nilabas ni Ate Emerita yung Proverbs 12:4. A virtuous woman is a crown
to her husband. Corona, mga kapatid. Balangat nga napatid. Okay? So, tignan niyo mga kapatid. Kung ating i-imagine, sino nga ba ang mga dapat nakakoronahan? So, kung ang lalaki, ang kanyang corona ay ang babae, ibig sabihin mga kapatid, yan po ang magbibigay ng confidence sa lalaki na nandyan ang babae para sa kanya. Okay? So, ito ay napakalaking karangalan na ang isang lalaki ay magkaroon ng isang virtuous woman. Okay? For she is valuable dahil siya nga po ay corona. Okay? Na dapat pinapangalagahan, dapat iniingatan. Amen. Okay. So, iyan po mga kapatid. Kaya kailangan kong makita yan. Kailangan mo makita yan, Kuya Bernard. Kailangan mo makita yan, Kuya Jean. At sa lahat ng mga kalalakihang nakikinig ngayon. Kailangan nating makita yan. That they are valuable because they are our crown. Sila ang ating pong corona, mga kapatid. At sabi rito ni Ate Merita sa Proverbs 20:15, there is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel. Maganda rin tong maganda itong share ni Ate Merita, mga kapatid. There is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel. Tandaan po natin, napakahalaga din na dapat maging maingat tayo when it comes to our words, the way we speak. Okay, wala tayo sa punto, mga kapatid, na kung saan winawarningan natin ang lahat dito, but we all know, mga kapatid, na dapat tayo po ay magkaroon o tayo po ay pagmumulan ng kaalaman. Okay? Ng wisdom. Para tayo po ay matatawag na precious jewel. So, hindi lang po para sa mga babae yan. Hindi lang po sa mga misis yan. Hindi lang po para sa mga brothers yan. But of course, for all of us. Kaya kailangan po na tayo ay maging source o maging tawag nito simulan, panggalingan ng natawag na knowledge o karunungan, mga kape. Okay, so the price of a virtuous woman, number 1, she is a completer for the men. Siya yung kumpleto sa lalaki. Kaya nga sila ay napakahalaga. Number 2, sila, ang mga babae, ang mga nanay, ang mga asawang babae, ang korona ng isang lalaki. Ano pa, mga kapatid? She is valuable because she is a classic. Pag sinabi natin classic, mga kapatid, yung tatawag na hindi po siya maluluma. Siya naman ay tatanda, sabi. Hindi siya maluluma when it comes sa kanyang pong ginagawa. High standard, high quality, mga kapatid, na hindi po natin dapat sila tinitignan bilang isang wala lang. Dahil sila ay napakalaga. Aminin natin yan, mga kapatid. Kung walang ina, siyempre walang anak. Pag wala ang nanay sa kanila, malaking kakulungan sa pamilya. So, nakakalungkot, may mga families na nangyari ngayon ganon, and sometimes, hindi naman po talaga yung mga nanay ang problema. And sometimes, we need also to think about this, mga fathers, mga lalaki. Kasi, bilang mga lalaki, it is our responsibility to value them, to protect them, not to harm them.
to support for them, to work for them, to help them. Yun po yun mga kapatid. The women or the mothers are not our maid. Hindi po. And not only our comforter or comfort women or comfort woman. Hindi po. We should change that kind of mentality. Na ang tingin lang natin sa kanila ay katulong lang at sila'y dapat sumunod sa atin. Though, sinabi po ng Biblia that a wife should submit to her own husband, and that's biblical, but it doesn't mean na lahat na mga gusto mong mangyari bilang isang lalaki o isang asawang lalaki ay pagpilitan mo at kailangan niyang gawin. At hindi niya nagawa, sinasaktan natin sila o kaya sinasantabi natin sila. Hindi po natin dapat itrato ang mga kababaihan na ganyan. They should be loved. They should be taken care of. Diba? So, kailangan po natin tanggapin yan mga kapatid because they are a classic. Meaning mga kapatid, hindi po sila kailanman may kumpara kahit po sa mga modernong mga itsura o mga galaw na mga kababayan ngayon. Mga kapatid, hindi porket ito lang uso ngayon, dapat makiuso din siya. Hindi. Whatever yung kanyang pong special o kaya yung kanyang pong abilidad o kakayahan, we should always honor and respect them and treat them well because they are our crown. They are the one who completed us. Amen? Kaya ganoon po kahalaga yung mga mothers. So maraming salamat sa mga mothers. Maraming salamat sa mga asawang babae. For they are precious. They are priceless, brothers and sisters. Okay, ngayon, ano naman po ang purpose? Dito po tayo mga kapatid. Ano naman po ang purpose ng isang mabuting ina o mabuting asawang babae? Ano naman yung purpose? Mga kape. Basahin ko lang po yung sinare dito ni Ate Merita, Proverbs chapter 8 verse 11. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. At this are not to be compared unto her. Tama. So, hindi natin dapat ikumpara ang mga bagay-bagay sa kanya. Tandaan po natin mga kapatid. So, ibig sabihin ng mga kapatid na ang mga babae ay napakahalaga. Ang kanilang pong role sa buhay po natin ay hindi po dapat ipagpalit, hindi po natin dapat sinasawalang bahala, but we need to respect and we need to acknowledge, we need to recognize, we need to praise them, we need to be thankful to them, we need to be grateful to them. Amen? So ngayon mga kapatid, ano naman yung purpose na mga virtuous woman o mga mabubuting mga kababaihan o mga mothers? Okay? Kaya, ang sabi rito ng Proverbs chapter 31 verses 11 to 12, the heart of her husband doth safely trust in her. Nagtitiwala sa kanya. So that she shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all days of her life. So, siyempre mahalaga, napakahalaga. Hindi po natin may kumpara ang kahalagahan ng mga kababaihan o ang mga asawang babae o ang mga nanay. Pero yung purpose mga kapatid ito, na sila
gagampanan nila yung kanilang trabaho, kanilang tungkulin, na nakapagbibigay po ng kalulhatian sa Diyos. The heart of her husband doth safely trust in her. Na sila, ipakita nila na sila mapagkatiwalaan. Katulad po ng ating pong pinag-usapan when it comes to trust last previous days. Itong mga nakaramang araw. 2 araw po. We talk about trusting. So, tayo po ay pinagkatiwala ng Diyos. Tayo po ay katiwala ng Diyos. Ngayon ang tanong, as God entrusted to us everything, ang tanong, mapagkatiwalaan ba tayo? Di ba? So, ang Diyos pinagkatiwalaan tayo. Ang Diyos na dapat pagkatiwalaan natin ay nagtiwala sa atin. Ang tanong, mapagkatiwalaan ba tayo? Rosaan, mapagkatiwalaan ka ba? Mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos? Ace, mapagkatiwalaan ka ba ng Diyos? Price, mapagkatiwalaan ka ba ng Diyos? So, ibig sabihin, sa lahat ng mga bagay-bagay na inalaw ng Panginoon na sa atin, everything that we have, lahat na nasa sa atin, yan ay ipinagkatiwala. In patalak ti Diyos kada tayo. Awanti ko ka tayo. Awanti bakon ko na bakit tayo. Because everything that we have belongs to our God. Nagapo amin kita apo. Kangrunaan iti biyag. Kangrunaan iti bigsa tayo. Kinkired. Niya po gusto lang mga tagdata. Ay, hangakasta, pastor. Hangakasta, brother. Kasi malakas ako dahil nag-Gatorade ako. Malakas ako kasi inaalagaan ko ang sarili ko. Nag-exercise ako. Ganun ganyan. Marami akong ginagawa para manatili akong malakas. You can say that. But, tandaan po natin mga kapatid. Alam naman po natin, kung hindi tayo nagising sa umaga, walang activities. Patay na tayo eh. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, ang buhay natin ay galing sa Kanya. So, there's nothing to brag wala tayong dapat ipagmayabang. Dahil yan nga po mga kapatid, ay nanggagaling sa Diyos. Pinagkatiwalaan po tayo, ay dapat tayo maging katiwa-tiwala. I-prove po natin na tayo papagkatiwalaan. Na hindi po nasayang yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Amen? Ganon din po sa ganon din po sa mga kababaihan. Since you are precious, you are priceless, your price is far above rubies, according to the Bible. Dahil kayo ang kumumpleto sa lalaki, dahil kayo ang korona ng lalaki, at kayo ay hindi po maikumpara when it comes to kahit pagdaan ng mahabang panahon, hindi kayo maikumpara because you are classic, mga mothers. Now, bilang mga priceless women or mothers, bilang napakahalaga at mas mahalaga para sa mga mamahaling bato o mga diamonds, rubies, brothers and sisters, mga mothers, ito, kailangan din ipakita at i-prove na tayo mapagkatiwalaan. Diba? Dapat mapagkatiwalaan ka. Minsan kasi problema yung lalaki, seloso pinag-isipan kami ng masama I-prove nyo. I-prove nyo lang. Because God knows your heart. Kung ang iyong asawa ay ganun, magsubmit lang kayo sa Kanya. Ipakita nyo na wala siyang dapat magkaselos. Kasi problema din naman minsan yan Alam nyo, pagiging selosa, minsan sakit na rin yan Dahil konting salita lang, konting galaw, konting galaw ng mata, binibigyan ng mali siya, kaya ganun minsan nangyayari. Kaya sa mag-asawa, dapat tiwala sa bawat siya. Kaya kayo mag-asawa na di ba? May mag-asawa na, pinili nyo ng bawat siya. Kaya lang i-prove nyo na wala silang dapat ikakasama ng loob. Dahil mga kapatid, when it comes to ministry, tandaan po natin ito mga kapatid we are all here because of that purpose that God wants to use us to spread the gospel and to make disciples. Babalik po tayo dun mga kape. Yun po yung dahilan kung bakit that's why we exist. The reason why we are here, because God wants us to
be used by Him for the furtherance of the gospel. O, diba? Kaya tandaan po natin mga kapatid, as God gave us privileges and opportunities, tandaan po natin, the reason why we are here is to spread the gospel and to make disciples. That's why kailangan magtiwala sa bawat isa at kailangan na hindi po tayo magsasawa na gumawa ng mabuti. Anong narinig nyo? Anong napakinggan nyo? Anong natutunan nyo? Okay? Ang sabi ng Biblia, na hindi dapat tayo nagsasawa na gumawa ng kabutihan. Dahil darating ang panahon, tayo po ay aanin. Okay? So maraming salamat mga kakape at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. And again, sa lahat po ng mga mothers, thank you so much. Sa lahat po ng mga asawang babae, thank you so much mga kakape, and thank you so much for your faithfulness. As God entrusted to us everything, let us be faithful. Let us be faithful. Yan po mga kape, at maraming salamat sa lahat po ng mga mag-birthday ngayon, the month of May. Happy birthday po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga mag-anniversary, happy anniversary po sa inyo lahat. Happy birthday kay Ate Mercy Aragasa. Nakita ko. Wala po kasi sa Facebook yung kanyang pong hindi po nag-notify na birthday niya, but nakita ko, they celebrated their birthday kahapon. So happy birthday kay Ate Mercy Aragasa. And may God bless you. And sa lahat po ng mga birthday celebrants ng May, happy birthday. And tonight, o maya-maya, kung makita ko yung mga pangalan nyo dito na kayo nag-birthday, i-greet ko na lang kayo. I-message ko na lang kayo. Okay, magbukus na lang ako sa inyong mga sa mga tawag dito? Sa feed. Ha? Hindi live yun. Sa feed. Oh, dyan na lang po ako. Maraming salamat, and yes, tayo mag-pray na po. She looks well the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Ayan. So marami pang pag-usapan when it comes dyan, ate, at maraming salamat sa mga inputs. So tandaan po natin mga kapatid, simple na natin to, that we exist because God wants to use us for the furtherance of the gospel. So let us do everything para makapag-minister po sa lahat. Amen? Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Please bless our brothers and sisters, bless us all. We thank you so much, Lord, for this time. We thank you, Lord, for the social media. We thank you so much, Lord, for the internet. I pray that you will please continue to use us, O Lord. Please, Lord, bless your children. Salamat po, Panginoon. And again, gabayin mo po sila at ilayin mo po sila sa Panginoon sa kapahamakan. Maraming salamat po muli, Panginoon. We give you all the glory. Bless those who will celebrate their anniversaries and their birthdays today. Salamat po muli, Panginoon, at ihanda mo po kami bukas sa pag-celebrate po ng ikalimang anibersaryo ng Morning Coffee Devotion. I-bless mo po ang lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen. Thank you so much, brothers and sisters. And yes, this is your brother Rafi. Agad pa yun, laging nagsabi sa inyo, sa lahat ng situation sa ating buhay, mapa negatibo o positibo, umulan man o bagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ang Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later. See you tomorrow by God's ways. Ingat. Bye.